Mga ka-diary, humigit kumulang 1,500 years bago isinilang si Kristo, may mga gumagamit na ng kampana. Bahagi ito ng kasuotan ng mga punong saserdote sa lumang tipan ng Biblia. Iba't iba ang kampana na makikita natin sa iba't ibang kultura. Ginagamit ito sa mga regular na programa ng simbahan at pati na rin sa mga espesyal na mga okasyon. Sa Pilipinas, may mga bellcasters na tinuruan at sinanay ng mga Kastila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mahusay na bellcaster ay si Hilario Sunico dyan sa may San Nicolas District sa Maynila. Pinaniniwalaan na siya ang gumawa sa mga kampana ng simbahan ng Binondo dyan sa Malate, pati na rin ang dalawa sa Balangiga Bells. Sa Imus, Cavite, mayroong 3 kampana na maaaring maituring na pamana ng Diocesan Shrine and Cathedral of Nuestra Señora del Pilar. Ang pinakamalaki ay may pangalang San Andres at may taon na 1873. Ang pangalawa naman sa pinakamalaki ay ginawa noong July 20, 1867 sa panahon ng panunungkulan ni Fray Jose Varela de la Consolacion. At ang pinakamaliit ay ipinangalan kay Santa Teresa de Jesus at ginawa sa panahon ng panunungkulan ni Father Jose Maria Learte. Nirecast ito noong December 25, 1883. Ang isa pang kampana ay na-acquire ng parokya sa panahon ng panunungkulan ng parish priest na si Monsignor Pedro N. Abad sa tulong ng cooperator na si Jose Espiritu noong 1968. Dito naman sa may bukana ng San Agustin Church, makikita natin ang kampana ng Katamis-tamisang Ngalan ni Jesus. Dedicated ito sa banal na pangalan ni Jesus, patron ng mga misyonerong Agustino noong 1829. Donasyon ito ng nooy prior ng kumbento ng San Agustin na si Father Manuel Grijalbo. Ginagamit lamang ito sa mahalagang okasyon katulad ng pag-aanunsyo ng pagdating ng bagong gobernador o arsobispo ng Maynila o sa panahon ng sakuna gaya ng sunog. Sa Belfry Cafe naman dito sa Intramuros, sa tabi ng Manila Cathedral, makikita po natin ang 7 kampana ng Manila Cathedral. Ang gusaling ito na coffee shop na ngayon ay ang dating ground belfry na dedicated sa alaala ng dating arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin. Ang 7 kampana na makikita dito ay gawa ni Friedrich Wilhelm Schilling, isa sa pinakamahusay na founders sa Germany pagkatapos ng World War II. Ang pinakamalaki sa 7 kampana ay natuklasan na mas malaki pa sa kampana ng Panay na matagal nang itinuturing na pinakamalaking kampana sa Pilipinas. Ang mga kampana namang ito ay nakadisplay sa Museo de Intramuros. Nagpapaalala naman ito sa reduction system na ipinatupad ng Spanish colonial government noong 1582. Ang salitang reduksyon ay galing sa salitang ugat na reducer na ang ibig sabihin ay to resettle. Tinipon nila ang mga mamamayan sa isang permanente na settlement malapit sa simbahan. Ang reduction system ay tinawag na Bajo las Campanas o Under the Church Bells. Tinawag din itong Bajo el Son de la Campana o Within the Hearing Distance of the Church Bells. Pinadali nito ang pagtuturo ng relihiyon, pangungulekta ng buwis, at pamamahala ng colonial government dahil ang mga tao ay nakatira malapit sa simbahan at mga government institutions. Ang halimbawa natin ito ay makikita natin dito mismo sa Intramuros. Mapapansin natin na may plaza sa gitna, ang Plaza Roma, at nakapaligid dito ang simbahan, ang Manila Cathedral, ang Palacio del Gobernador na Commission on Elections na ngayon, at ang Ayuntamiento de Manila o Manila City Hall na Bureau of Treasury na ngayon. Kung ganito pa rin ang setup ng inyong bayan, ibig sabihin na preserve ninyo ang alaala ng reduction system.